ako lang naman ito. Tsaka before Ate Peche, naka-hide ka rin, di ba? Nung umpisa, dati. no? Pero ang nangyari, anong ba nag-trigger? Bakit nag-ano ka na, sige, ano na tayo? Lantad na ako, face reveal dahil nalaman kasi din, no? Nung na-dox nila ako sa Reddit, hindi ko na tinago. Kasi wala Hindi mo na na tinago. wala nang balikan. Ano na to, Correct. point of no return. Wala na, ano to, yung atrasan. So, finish ko hinarap ko yung consequences. Na hanggang ngayon, syempre, may effect yun. At kaya hindi ko rin mapilit yung mga nakatago kasi alam ko yung mga consequences. And I don't want them to suffer the same. Di ba Ansat, yung mga hindi mo pinapansin, di ba, pagka inaasar ka, anong ginawa? Pinuntahan yung yung private work mo, private life mo, yung trabaho. So, ganon. Yung mga nagtatanong, bakit nagtatago kayo? Kasi, yung mga gustong gumante, pumupunta sila below the belt. Correct. Sila, pinuntahan yung tinry, at least tinry. Although hindi sila nag-succeed. Tinry nila ikaw perwisyuhin sa pinagtatrabahuan mo dahil lang kilala ka na nila. Di ba? So, ayaw natin yon maranasan ng iba. May nag-comment po dito, si Sir Dave, sabi niya, at nagtataka din ako, karamihan sa mga nag-exit, ayaw ipakita ang muka, nahihiya yata. Isa na po ako doon. Oo, kasi ganito po, no, meron pong character assassination po na ginagawa, no. Tapos may mga private life din po kami. So, hindi po namin kayang ilabas. Lalo na pagkakasama ka sa mga nag-expose, ganon, may mga sinasabi ka. Freedom din naman po na makapagsalita ng hindi nakaka-character assassination. Doon lang po tayo sa issue. Hindi po natin sasama yung personal na buhay. Yun lang po. Pero mo, Ansap, may nagpa-private sa'yo na gusto kang sumpain. Kawawa pamilya mo, mapapahamak mga anak mo, mga ganon. Ginagawa yun sa akin, si Stretch. Oo, di ba? Kung i-reveal mo yung identity mo, hindi malayo na pag hindi mo pinansin yung mga threats or panunumpa sa'yo, pwede silang lumipat sa asawa mo, sa mga anak mo. Hindi malayo yun kasi hindi mo pinapansin di ba? How do you protect that from happening? Di ba? Oo. Ganun lang yun. Ayun, Adel, pakisagot to. At nagtataka din ako, karamihan sa mga exit, ayaw ipakita ang mukha. Nahihiya yata. Anong comment mo dyan? Dati, oo. Pero ngayon, marami ng malalakas ang loob. Kasi before, napaka-premature kasi ng mga, alam mo yun, napaka-premature pa ng mga exiters, di ba? But masyadong threat yung mga pagde-demonize nila, mga paninira. At saka marami kasi mga nag-exit before, mga unprepared or hindi pa sila decided totally na magsalita against sa MCGI, di ba? Kaya we prepared na i-hide yung ating identity. Marami, and they prepared na i-hide yung kanilang mga personal things, Although may mga iba na malakas ang loob talaga, Gaya ni Ate Pechay, si Broccoli. Pero may mga consequences talaga, like what happened to Ate Peche, talagang dumaan sa, matindi yung binigdaan. Ito diba yung sa'yo, Ate Peche, dumating pa ka sa point na, di ba, yung nag-hiatus ka? Nag-hiatus ka? Ito nga yun, Adel. Kahit naman, sana, hindi na issue yung may mukha o hindi. Kasi may mukha at hindi, meron naman silang, masasabi. Palusot. Katulad ako, ang sabi ng family ko, sa lahat ng nandoon sa Broccoli, ikaw lang ang may muka, hindi ka na nahiya. Ganon. Ikaw lang ang isang babae doon. Wala ka na all kinds. So, magpakita ka, hindi ka magpakita, may masamang sasabihin, you just
you just do whatever is kung alin ang mas better Comfortable. para sa'yo. Oo. Comfortable para sa'yo. No, si Ansat preferably na nakatago siya kasi hindi naman kapatid yung asawa niya. Yung may mga maliliit pa siyang mga anak na ayaw niyang ma-involve. So she prefers na nakatago. Ako wala naman akong ganun eh. Ako lang naman ako lang naman ito, Wait, no. before Ate Peche, naka-hide ka rin, di ba? Nung umpisa, Dati. no? Pero ang nangyari, anong ba nag-trigger? Bakit nagano ka na, sige, ano na tayo? Lantad na ako, face reveal dahil nalaman kasi din, no? nung na-dox nila ako sa Reddit, hindi ko na tinago. Isisip, wala Hindi mo nang na tinago. wala nang balikan. Ano na to, point of no return. Wala na, yung atrasan. So, pinase ko hinarap ko yung consequences. Na hanggang ngayon, syempre, may effect yun. At kaya hindi ko rin mapilit yung mga nakatago kasi alam ko yung mga consequences. And I don't want them to suffer the same. So, ako din naman, ko. that time, sa akin din naman kasi that time, ayokong masyadong i-trigger, no, yung mga possibilities na pwede nilang i-counter sa'yo, di ba? Alam mo yon, as much as possible, kung kailangan mong, kung kaya mong i-protect yung sarili mo, i-protect mo, di ba? Bakit mo i-take yung risk na something like, pwede mo namang i-avoid as much as possible, no? Kagaya nung ginawa ko before, kasi I noticed that time, Ate Bechay, na yung better yung Reddit, ma-spread out sa Facebook. Diba? Sabi ko, kasi ang venue kasi ng mga kapatid sa MCGI nasa Facebook, diba? Social media, Facebook. Gusto ko madala sila sa kulungan. Nasa labas kasi ng kulungan yung mga mga tupa. Dadalhin natin sa kulungan sa Reddit. So, ang ginawa ko, nag-launch ako ng Facebook ito nga, yung Kuya Adel, Facebook page, diba? Una, ang ginawa ko pa nga dito para dumami yung followers, yung mga post kay Brad Elhi muna. Alam mo naman yung mga fanatics, gustong-gusto yan, di ba? Hanggang sa dumami na yung followers, and then nung nakita ko marami ng followers, saka ako kinonvert into to Kuya Adel FB page na nagki-criticize sa MCGI, kay Kuya, kay Bes, and doon pinupost ko yung mga links sa Pechay, di ba? Para madala natin yung mga katupa sa Reddit. Alam mo yun, mabalidate yung kanilang mga doubts na matagal na nilang nararamdaman. So yun ang purpose, no? And from that, yun na rin na parang naging venue that time at Pechay ng mga expose diba, sa MCGI. So naging mainit yung page natin na yan sa MCGI before, di ba? Until such time na nag-live na rin si Broccoli sa Facebook. So yun, dumami. Kaya naging mainit yan around 2000, late 2022, 2023, 2024. Naging mainit yung natin at Pechay, FB. At marami tayong na-receive na threat, Can you just imagine? Naka-hide pa yung identity natin pero na-trace din nila, yung iba, na kung sino tayo. Of course, malalaman naman nila yon, At dumating sa point na may mga threats tayong na-receive, So, ganyan sila katindi, Ganyan sila katindi gumawa ng something beyond doon sa hindi natin ine-expect natin. O hindi natin ine-expect. At saka isa pa sa naging venue kasi ng purpose noon, Ate Petra, is yung Broccoli TV, maalis yung, alam mo yun, yung init nila sa Broccoli TV kay Brox. Kasi si Brox, siya yung may-ari ng platform, di ba? Ng Broccoli TV. Ayaw naman natin na mapag-initan siya. Especially, lantad si Brox, di ba? Pangalan niya. So, as much as possible, ayaw nating siya yung mapag-initan. Kaya tayo yung nag-e-expose ng matindi sa mga katiwalian dyan. Si Spetch, wait lang, pasingit lang. I-shoutout ko lang si Brox, nakikinig siya, hindi siya makaakyat. Ewan ko anong problema nito nung Facebook ko. Siguro check ko yung settings later. Gustong umakyat, hindi makaakyat. Wala daw join pero nakaakyat naman kayo. Oo, wala nga. Bakit kaya Hindi, ganon? minsan wala. It took me three tries bago lumitaw yung join. Okay. O sige po, tuloy po. Sorry naman. Gusto ko nga malaman
kung dahil si Brooks nga, lantad na, no? Kung may effect ba yun sa family niya. Kung hindi ba nababalingan yung yung asawa niya, yung anak niya, o yung businesses niya, di ba? Kasi ganyan ang result pag hindi mo napatulan, no? Hindi mo pinansin. Pupunta yan sa something somewhere someone you care about. Kasi si Brooks kasi Ate Pechay, nagkaroon din ng ano yun, di ba? Muntik na nga maghihiatus yan eh. Dahil na ano rin siya, di ba? May threats din sa kanya, no? Pero hindi naman niya sineseryoso, di ba? Pero kasi... Oo, tsaka si Brooks. Nalaglag na naman. Kasi kung, albawa, si Brooks may threat sa kanya, pwede niyang hindi pansinin, di ba? Paano kung yung threats na yun gumapang sa family niya? Pwedeng, maka-affect yun sa wala namang kilala, wala namang kinalaman sa MCG, di ba? Kung bata pa yan or kung private individual yan na may normal routine sa buhay, kasi may ganyang istorbo, it's not fair na madamay sila. Di ba Ansat, yung mga hindi mo pinapansin, di ba, pagka inaasar ka, anong ginawa? Pinuntahan yung private work mo, yung private life mo, yung trabaho. So, ganon. Yung mga nagtatanong, bakit nagtatago kayo? Kasi, yung mga gustong gumante, pumupunta sila below the belt. Correct. Pinuntahan yung tinry, at least tinry. Although hindi sila nag-succeed. Tinry nila ikaw perwisyuhin sa pinagtatrabahuan mo dahil lang kilala ka na nila. O, di ba? So, ayaw natin yon maranasan ng iba. May comment kasi si Dave ulit, no, dapat kung talaga nag-exit ka na at nagsasalita laban sa maling aral, di laban sa iglesia kundi laban sa maling aral. Ipakita mo kung sino ka, kasi napapansin ko din may mga member pa din sa loob ng iglesia na gumagamit ng dummy account. Ilang beses na ako naka-encounter na yan, pero sinasabi ko na nilayasan ko ang iglesia dahil maling aral, pero di ako sumusunod sa mga nag-exit at nagsama-sama kasi meron ako sarili laban. Okay naman po yon kung yun po yung kung yun yung no. Ang problema po sa case po namin, gaya nga na inexplain ni Sis Petch, below the belt. May mga taong ganun maglaro, madumi. Imagine niyo po may sinalita ba ako na laban sa personal account ni Numan, ni KDR, wala akong sinasabing personal, pero kung paano nila ako gantihan is personal. May nag-attempt pa si Spetch na sumulat sa work ko. No, ireklamo ako sa work ko. Yung ba tama yon? No? Biruin mo, nagsasalita ako on my own time, no? Okay sa work namin yung magganyan ako, pero they attempt. And ang masakit kasi si Spetch, nag-i-invite pa sila. O lahat kayo, mag-send kayo kay Ansat ng ganito, eto yung, dinox pa ako, no? Yun, ganong klaseng mga walang kwentang tao, ganon silang kadumi maglaro. Oo, so, lalawakan po na. Oo, lawakan nyo lang po yung isip nyo, no? Hindi lahat ng tao kasing katulad nyo na sige, labanan ng aral sa aral. Hindi. May mga tao na ang laban is personalan. At to the extent na pati yung asawa ko, mga anak ko, pamilya ko na hindi involved sa pinaglalaban ko is dinadamay nila. So, hindi nyo po maaalis sa amin na magtago. Kasi yun ang mga iniingatan namin. Unless, siguro, kung gusto nyo, wala na lang talaga magsalita. Pwede rin naman, no? Pwede naman po kaming manahimik din, eh. Walang problema doon. Pero we chose this. Kasi bakit? May sarili, kagaya nyo, may laban din kami. At ganito kami maglaro. So, yun lang po inihingi namin, pag-unawa lang. Tatanda natin na
wala dapat na tayong hinahanap na iisang cookie cutter. Kung halimbawa, pinili ninyo na huwag sumama sa ibang exeter, that is perfectly fine. Ganun namin inuunawa lahat ng mga tao na meron na silent exit lang. Ni mag-comment, ni mag-add friend, ni sumilip sa Reddit, hindi nila ginawa. Basta lang sila huminto, at tapos nag-private life lang, hindi na nag-accept ng mga dalaw. And then that's fine also. Oh. Meron ding mga ang pinili nila ay magpaalam, mag-send ng formal letter sa lokal. Meron naman nag-ghost lang. So iba-iba ang natin, kasaysayan natin kasi iba-iba rin naman ang ang naging journey natin sa loob. Meron daluwi lang na 5 taon lang ang ginugol, meron naman mahigit 20 years. Siyempre iba ang nun. Iba ang kwento nun. Mas mahaba ang history nun, di ba? As opposed doon sa daluwi lang, 2-3 taon lang siya, di ba? Iba rin ang maririnig mo doon sa mag-isa lang siya sa buong angkan nila, nakaanib. Iba rin ang maririnig mo doon sa lahat ng kaanak niya, mula sa binyenan, mga tito-tita, lahat sila isang buong malaking angkan. Puro kaanib, isa lang siya. Siyempre, i-expect mo yon, i-expect mo ba yon na na magpakita ng mukha agad? Correct. I-expect mo ba yon na maglagay ng pangalan niya totoo? Hindi magdadami kung halimbawa ang asawa niya ay active pa, fanatic pa. Yung mga anak lahat KNC. Yung biyanan na overbearing na laging nakikialam, kasi dito fact din, yung mga lahat ng tito-tita nyo, kaanib din. I-expect ba natin na yung mga yun, pag lumabas ka kailangan, ipakita mo yung mukha mo kasi yun ang issue mo, di ba? Malabang ka sa, meron kang gustong ituwid sa aral, di ba? Hindi mo yun, hindi mo yun iaasa na gano'n. Na, total, judgment. Gawan natin lapatan natin ang empathy. Empathy is you put yourself. You put yourself on someone else's shoes. Hindi naman tayo ito po ilang beses na rin itong nasabi sa Broccoli TV, hindi po namin ini-expect na maniwala kayo sa sasabihin namin. Huwag po kayong maniwala sa amin. Ako ganun ang stand ko si Spetch. Huwag kang maniwala sa lahat ng sabihin namin. Mag-research ka po ng sa inyo. No? Maging basihan lang yung mga naririnig nyo sa amin, no? O sinabi ni Adele ganito, nagpakita si Adele ng may picture ng Area 52. Huwag ka po maniwala. Kayo po ang mag-research sa sarili nyo. Yung mga dinidiscuss naming financial statement, available po yan sa online. Makakuha kayo ng from resources, no, dun sa government agency, SEC, I don't know. Mag-request din kayo. Yung sa amin is awareness. Huwag po nyo kayong 100% na maniwala. Actually, si Spetch, ito to be honest, no, wala akong iniingganyong lumabas sa MCGI. Mag-stay kayo dyan. Hindi yun yung labang ko na lumabas ka sa MCGI. Yung iba na, kailangan may mapalabas tayo. Sa akin, personally, ayoko nung may lumabas dahil sa sinabi ko. Ang gusto ko, lahat ng desisyon, diba? Yung desisyon ng paglabas is dahil sa inyo. Ikayo mag-decide. Kaligtasan nyo yan Faith nyo yan. Hindi ko hawak. Yung sa amin, nagsasalita kami, hindi nyo kami feel pakinggan, huwag kayo makinig. Diba? Ito pa nga pinagtataka ko Yung Facebook ko, umabot ng 2,000 ngayon yung friend request at ang dami pa ring friend request. Ang inad ko lang dyan personally is mabibilang sa kamay. Lahat yan nagpe-friend request at karamihan MCGI. So, inutusan na sila na na i-block. Pero bakit nandun pa rin yung kate na mag-add? Bakit ganon? We don't know.
Kasi siguro sa sarili nila, baka may sense. Oy, may nakita na rin nga ako. Parang ganun nga, sabi siguro, no? Parang binago nga yung aral. O sige, lika, tignan natin kung ano masasabi. So sa sarili nyo, may doubt na rin kayo. So nasa sa inyo po yung pag-research, wala sa amin. Huwag niyong bigay sa amin yung obligasyon sa Broccoli TV na magpapaalis kami. Huwag po kayong umalis sa FCGI. Nasa inyo pong lahat yon. Mag-stay kayo dyan. Bahala Bahala kayo, no? Yung sa amin is awareness. Saka ito si Spetch, no? I-take ko na nga rin yung opportunity na to kasi merong umakyat sa Broccoli TV para lang tirahin ako personally, no? Kung ano yung pinagsasasabi tungkol sa akin, ganyan, or manunuya, no? Hindi ko po kayo mapapansinin. Una sa lahat, no, wala akong pakialam kung anong take nyo sa akin. Hindi rin ako nag-claim na maganda ako si Spetch. May narinig ko lang sabi, napakaganda ko kaya. Wala akong ganon, no? Hindi po ako maganda, yun nga sinasabi ko lagi, no? So, nasa sa inyo lang po yon. Ang sa amin is awareness. Yung lumalabas sa bibig namin is hindi namin personal. Yun lang po yung aming mga opinion na kayo na pong bahala. Yun lang, sis Pat. Sige, ikaw nga. Baka madala ako eh. Hindi, okay lang. Keep it rolling. Oo. So, iba-ibang experience yan, At hindi natin sila mapipilit kung hindi pa sila ready. Lalong-lalo na yung walang gustong or intention na lumabas at all, di ba? At kung gusto man nilang ipagtanggol yung MCGI, okay din di ba? Minsan pinapatulan din natin, di ba? Pagka nagtatanggol sila, we'll just take it like a form of entertainment, a hobby, hindi dapat siniseryoso. Actually, ako yung si Spec sa yung Broccoli TV, enjoy na enjoy ko eh. Kasi siguro katulad ng karamihan ngayon, no, na online jobs nila. Kasi parang ganun na rin yung trabaho ko, nakaupo rin ako sa office, no, nagpapalipas ng oras. So habang naghihintay ako, nagtatrabaho ako, yung pagsabat-sabat sa Broccoli TV is nakakatulong sa akin. At the same time, nung lumabas ako, yan yung naging parang therapy. Ang laki na natulong sa akin ng Broccoli TV. Kaya ako, hindi ko maiwan yung Broccoli TV kasi malaking tulong ito kayo, sa sa pag-exit ko. Hindi, kumbaga, na-minimize yung set kailangan kong pa magbayad ng therapist. Hindi na. Kasi sa pamamagitan yun, dami ko natututunan. Tsaka nakita ko kasi yung laki ng mundo. Hindi ako marunong sa mga fallacy si Spetch. Wala akong alam sa ibang church kasi mas ko talaga nung bata ako is Catholic. Tapos 19 years old na anib ako MCGI na. Tapos 24 years. So, nung lumabas ako, 2 years pa lang, meron pa lang Buddhism, Akala ko iba yung pagkakilala ko sa Buddhism kasi may yung iba pala yung mga gantong religion, may ang dami kong natutunan. Lumaki yung mundo ko. So, yun lang yung ko. Tsaka yung sinasabi mo kanina na ayaw nating i-take yung responsibility ng pagpapalabas. Wala kaming ganong Correct. Nararamdaman na mission namin magpalabas, ganon, wala. At saka yung mag-take ka ng credit na dahil sa akin, isang buong lokal lang lumabas, walang ganon. Oh, no. Ayoko yun si Spetch, ayoko nung marinig yun. Na dahil sa Broccoli TV, dahil sa sinabi mo, isang lokal lang lumabas. Biruin mo, dadalhin mo yun. Obligasyon mo. Di ba? Kung pariwara ka, pati yun napapariwara, di ba? So, ayoko nun. Ang in-advocate natin ay independence, self-reliance, at least ako ganun self-reliance, awareness, awareness, accountability, i-take mo yung credit na rightfully naman sa'yo. Nag-succeed ka, nagtatrabaho ka ng maayos because dahil din sa pagsisikap mo, hindi dahil sa tulong ng iba. Ganon. Correct.